pera ang maaaring gastusin mula sa kaban ng bayan ng labag sa batas. Kaya't mahalaga ang pagpasa ng General Appropriations Bill. Ibunyag ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang mga anomalya sa mga flood control project sa bansa. Mahiya naman kayo. Mula noon, hindi na pumasok si Ko sa Kamara. Sa investigasyon sa mga ibinunyag ng Pangulo, lumabas na ang SunWest Inc. ng pamilya ni Ko ang contractor na nakakuha ng pinakamalaking halaga ng mga kontrata ng mga flood control projects. Pagsapit ng Setyembre, kinumpirma ng Kamara na noong Agosto pa umalis ng bansa si Ko. Nagpunta raw ito sa Amerika para magpagamot. Ang dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Nakadetinin na sa Prague, Czech Republic si dating Congressman Zaldico na itinuturong isa sa mga nasa sentro ng flood control scandal. Pero nakikipag-ugnayan pa rin ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga opisyal ng Czech Republic sa pag-asang maiuwi agad si Ko. Tinanong naman ang palasyo kung handa ba ang Pangulo sa mga isisiwalat ni Ko, lalo't idinawit na niya ang Pangulo sa umunoy katiwalian sa mga inilabas na video noon. At nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Mel, Emil, Vicky, maghapong nakatutok at nag-abang ng update ang Malacanang mula sa ating mga kinatawan sa Prague sa Czech Republic kaugnay sa pagkakaaresto sa dating kongresista na si Zaldico. Bago mag-alas 10 kagabi nang i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang social media pages na ang puganting si Zaldico nahuli at nakadetine na sa Prague, Czech Republic dahil sa pagbiyahe roon ng walang kaukulang dokumento. Wala iba ibinigay na detalye ang Pangulo o ang mga otoridad kung paano nahuli ang dating kongresista na inaakusahang nasa sentro ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal na pumutok noong nakaraang taon. Ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. Magugunit ang Disyembre na nakaraang taon nang kanselehin ang pasaporte ni Ko matapos makasuhan ng graft at malversation kaugnay ng flood control scandal. Ikinatuwa raw ng Pangulo ang pagkakahuli kay Ko. Managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancelled ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Patuloy daw ang pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa Czech Republic para matiyak na masusunod ang tama at legal na proseso at maibalik sa Pilipinas si Ko sa lalong madaling panahon. Sa isang kasunod na post kanina umaga, sinabi ng Pangulo na nahuli si Ko sa German border na magtangkang pumasok mula sa Czech Republic. Hindi raw pinayagang makatawid sa Germany si Ko at ibinalik sa mga Czech authorities. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, matatanda ang naglabas ng serye ng mga video si Ko ng mga umano'y nalalaman niya tungkol sa flood control scandal kung saan idinawit niya mismo si Pangulong Bongbong Marcos at mga miyembro ng First Family sa flood control scandal. Hamon ng Pangulo kay Ko noon, bumalik sa Pilipinas, harapin ang kanyang kaso at dito niya patunayan ang kanyang mga bintang. Tinanong muli ang Malacanang kanina sa mga posibleng isiwalat ni Ko kapag nagbalik bansa na. How prepared is the President considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging the President's name into the flood control anomaly saying na siya yung mastermind? Dapat Pangulo ay handang makinig sa lahat na maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Vicky, hanggang sa mga oras ito ay nag-aabang tayo ng update mula sa Malacanang kaugnay nga sa latest sa pagkakaaresto kay Zaldico. Pero ito raw pagkakaaresto kay Ko ayon sa Malacanang ay patunay na hindi nakakalimutan ng Administrasyong Marcos ang flood control scandal sa kabila ng panibagong mga hamong kinakaharap ng bansa. Vicky. Ivan, bukod nga sa mga detalyeng iniulat mo, wala na bang ibang impormasyon na inilalabas ang Malacanang for such a big development like this? Vicky, as of 10 minutes ago, nagtanong pa tayo sa PCO, baka meron tayong pwedeng pang-breaking significant development sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech Republic.
Wala pa raw, pero ang pangako naman ng Presidential Communications Office, any significant development ay agad nilang isa sa publiko at hindi naman daw nila ito titigilan, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ivan. Mayrina. Wanted si dating Congressman Saldico para sa mga kasong may kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Ang kanyang itinatag na construction company nakakuha ng pinakamalaking halaga ng flood control projects. Siya rin ang chairman ng House Committee on Appropriations na bumalangkas ng national budget na kinwestiyon dahil sa mga insertions at unprogrammed appropriations. At ang aligasyon niya, napunta ang pera kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Balikan natin ang mga pangyayari sa pagtutok ni Maki Pulido. Unang nakilala si Zaldico bilang isa sa pinakamalaking contractor sa Bicol Region. Itinatag niya ang SunWest Inc. noong 1997 na kalaunan ay naging isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa. Taong 2019 nang una siyang maging mambabatas bilang isa sa mga kinatawan ng Ako Bicol Party List. At noong 2022, hinirang siyang chairperson ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na siyang bumabalangkas ng pambansang budget. Sa gitna ng deliberasyon para sa 2025 national budget, inakusahan ni Vice President Sara Duterte si Ko at nooy House Speaker Martin Romualdez ng umano'y pagmamanipula sa budget. Kasunod dito ng mga hakbang para tanggalan noon ng confidential funds ang Office of the Vice President. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Ang ipinasa ng Kongresong mahigit 6 trillion pesos na 2025 national budget, maraming naging kwestiyon. Vinito o inalis ng Pangulo ang mahigit 168 billion pesos na unprogrammed appropriations at mahigit 26 billion pesos na proyekto ng DPWH. Kasunod nito, pinalitan si Ko bilang chairperson ng House Appropriations Committee. Ang sabi noon ni Ko, dahil ito sa lagay ng kanyang kalusugan. Wala rin. Nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Sa record ng U.S. Customs and Border Protection, dumating sa New York si Ko noong August 26 at umalis ng September 13. Walang impormasyon kung saan siya nagpunta. Sa puntong ito, kasagsagan na ng investigasyon sa mga kickback mula sa maanumalya umanong flood control projects. Lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa gitna rin ng kontrobersya, nagbitiw bilang Speaker si Martin Romualdez para raw malayang makausad ang mga investigasyon. Pero kasabay nito'y giniit niya ring wala siyang kasalanan. Ang pumalit kay Romualdez na si Speaker Faustino D. III, binawi naman ang travel clearance ni Ko at binigyan siya ng 10 araw para bumalik sa bansa. Pero sa mismong deadline, nagbitiw bilang mambabata si Ko dahil sa mga banta umano sa kanyang buhay. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. dahil nag-divest na raw siya sa kumpanya. Noong mga panahong ito, hindi malinaw kung saan nagtago si Ko. Bagamat may mga lumabas na impormasyong nagpalipat-lipat ito ng bansa, kabilang ang Singapore, Spain at Portugal. Habang nagtatago, nagpost siya ng serye ng mga videos sa social media noong November 2025, kung saan inakusahan niya si Pangulong Marcos na siya raw nag-utos ng 100 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Male-maleta ng pera umano ang dineliver nila sa Pangulo at kay Romualdez. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat.
Itinanggi ng palasyo ang mga alegasyon ni Ko. Sinampahan si Ko ng kasong graft at malversation of public funds at pinaaresto ng Sandigan Bayan. Kinansela na rin ang passport ni Ko. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Pero pinaniniwala ang may Portuguese passport din si Ko kaya nakapunta pa rin siya sa Sweden. Matapos ang ilang buwang paghahanap kay Ko, inanunsyo ni Pangulong Marcos mag-aalas 10 kagabi na nahuli na si Zaldico at nakadetine raw sa Prague, Czech Republic. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sakaling maiuwi sa Pilipinas ay handa ang prosesong pagdadaanan ni Zaldico. Kung wala pang itakda ang Sandigan Bayan ay posibleng ipiit muna siya kung saan nakakulong ngayon si dating Senador Bong Revilla. At nakatutok si June Veneracion. Live po yan kung saan posibleng idiretso si Ko. June, saan naman yan? Mel, dito sa Camp Crame, ang national headquarters ng Philippine National Police, dadalhin si dating Congressman Zaldico pagbalik niya sa Pilipinas mula Czech Republic. Sabi yan Interior Secretary John Vic Remulla. Dito na rin gagawin yung medical examination at booking procedure ng isa sa mga pangunahing karakter sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal. Inaasahang masihigpitan pa ang seguridad sa Camp Crame kapag dumating na ang araw ng pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Zaldico. Dito sa kampo, ididiretso si Ko paglapag sa Pilipinas mula Europa. Upon terra firma, he will be turned over to the PNP. Dadali siya sa Crame for processing. Sa opisina ng Criminal Investigation Detection Group, maaring gawin ang booking procedure, gaya ng pagkuha ng mugshot at fingerprint. Sa PNP General Hospital naman posibleng gawin ang medical at physical examination. We will determine kung siya ay of sound physical health para mag-fit ng standard trial. Pagkatapos ay dadali na siya sa Sandigan Bayan para sa tinatawag na return of warrant para sa kasong graft and malversation. Kaugnay ng mahigit 280 milyon pesos na maanumalya umanong dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang Sandigan Bayan na magpapasya kung saan siya ikukulong. Ang mga naunang nahuling akusado sa bagong Quezon City Jail sa Payatas ipinakulong ng Sandigan Bayan. Hinihingi ang mga dokumento ng mga gustong pumasok ng Germany kahit pa bahagi ito ng Schengen area na iisang visa lang ang kailangan. Dito na raw naharang ang pamilya ko at pinabalik sa Czech Republic. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ilang mga papeles ang naging problema ni Ko kaya di nakapasok sa Germany. He is considered an unwanted alien dahil wala siyang travel papers. It happened around 3 o'clock p.m. Manila time. Ang suspected namin na Portuguese passport, hindi niya dala. ID lang ang dala niya. August 2025 nang makumpirmang nasa Amerika si Ko para raw magpagamot. Mula noon, di na ito bumalik sa bansa. Mula sa Amerika, may mga report na nakapag-Singapore at Japan si Ko bago mag-Europe. Sa Portugal, sabi ni DILG Secretary Remulla, ito nagtagal dahil daw nakabili ng bahay doon. Pinaniniwalaan ding may Portuguese passport si Ko. November 2025, nag-apply na raw ang gobyerno sa Interpol para mag-issue ng red notice para kay Ko. Hanggang ngayon, wala pa ito. But the difficult part was wala siyang red notice pa galing sa Interpol. We had filed a request since November 2025. So we were hoping to be released. It will be released soon. Dahil sa one visa policy ng Schengen visa system, malayang nakakaikot si Ko sa Europe. Mula Portugal na mataan daw ito sa France, tapos sa Italy bago ang mahal na araw, bago pumasok sa Prague at sumubok na pumasok ng Germany. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, kaya patuloy raw ang high-level meeting ngayon para ayusin ang pagbabalik ni Ko sa Pilipinas. Coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod at ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon. DFA ang makakasagot. Pero C2C, ando na ang DFA. You're on top of it. Pwede within a week, pwede within a month. The wheels of justice are slow but it grinds. Tuloy-tuloy naman kami. Hindi naman kami tumitigil. Ang NBI naghihintay raw muna ng direktiba mula sa DOJ at DFA sa kung ano ang pwede nilang maitulong sa pagpapabalik dito kay Ko. Well, we are always ready, no? At alam naman natin yan, there are a lot of instances na ang NBI naging parte na niyan. Kung maalala ninyo, nung si Alice Go, NBI yung nandiyan dyan, si R.D. Tevez nandiyan dyan.
Pero sabi ko nga, I'm going back dun sa kung ano yung magiging instruction sa atin ng Department of Justice being our mother department. We will abide by the direction na ibibigay sa atin ng Secretary of Justice. Mel, patuloy na inaantabayanan na maging resulta ng high-level meeting sa pagitan ng ating gobyerno at ng gobyerno ng Czech Republic para malaman kung kailan posibleng mapabalik sa bansa si Ko. Samantala, ayon naman sa text message ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, wala pa raw silang natatanggap na anumang kumpirmasyon kaugnay sa umano'y pagkakadetain nitong si Ko. At sa ngayon ay hindi muna siya makakapagbigay ng komento kaugnay nito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Oras na may uwi si dating Congressman Zaldico sa Pilipinas, plano raw siyang imbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para tanungin ukol sa umano'y maanomalyang flood control project. Pero ang Kamara, maaring ipaubaya na lang daw sa Ombudsman ang pag-imbestiga sa dating kasamahan para maiwasan ang conflict of interest. Nakatutok si Jonathan Andal. Personal kong naihan. Ngayong natuntun na ang kanyang kinaroroonan, iimbitahan daw si dating Congressman Zaldico ng Senate Blue Ribbon Committee oras na makauwi ito sa Pilipinas. Sabi ni Committee Chair Ping Lacson, mabuting sama-samang matanong ang mga testigo kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Mas maganda sa tingin ko na magkasabay na sa pagdinig yung mga ex-soldiers na sinasabing nag-deliver ng malay-maleta na 805 billion saka si Zaldico, and kung posible, pati si Orligo Pesa, kasi connected kay Zaldico yung testimonya ng mga ex-soldiers at saka nitong si Zaldico para magkaalaman na kung ano talaga yung totoo. Sa tingin naman ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, hindi na kailangang buhayin ang sinuspindi nilang hearing sa Kamara tungkol sa mga kickback sa mga maanomalya at ghost flood control projects. Isa si Ridon sa mga chairman ng Tri-Committee na nagsagawa ng investigasyon. Mas mainam daw ipaubaya na lang ito sa Ombudsman para maiwasan ang conflict of interest. Gayong dati nilang kasamahan sa Kamara, si Ko. We would opt that the Ombudsman continue the work of the ICI. Kasi nga, even if we resume, kumbaga, halimbawa, kahit sabihin halimbawa natin na hindi, walang takipan dito na we will be fair and that we will be objective. Lagi-lagi hong may magsasabi na hindi yan totoo. Dahil magkakasama kayo dyan. Hindi ba? Sabi naman ni House Speaker Boji D, ang pagkakaresto kay Ko ay importanteng hakbang sa hustisya at sa rule of law. Malinaw na mensahe raw ito na pananagutin ang sinumang tatakasan ng batas, lalo na yung mga pinagkatiwalaan ng kaban ng bayan. Ang Makabayan Block sa Kamara sinabing dapat daw na ang pag-uwi ni Ko sa bansa ay maging simula ng pagtuos sa flood control scam at korupsyon sa mga proyekto at sa budget. Mapapanumpaan na rin daw niya ang kanyang aligasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang matataas na opisyal tungkol sa korupsyon sa national budget. Nanawagan naman si Navotas Representative Toby Tiangco na magpadala ang Pilipinas ng high-level team sa Czech Republic kung saan nakadete na si Ko para mapabilis ang pagpapauwi sa kanya. Dapat daw tumulong si Ko na maibalik ang mga umano'y ninakaw na yaman. Jonathan